Grabe yung pabitin sa last episode ng The Last of Us Season 2. Next season ito, baka next year sa 2027 pa. No! Maglalaro na lang ako. Pag-usapan natin ang episode 7 and finale ng The Last of Us Season 2. Grabe, what an ending and sobrang pabitin. And buti na lang makakalimutin ako kasi nakalimutan ko na yung laro We don't know kung sino yung nabengbeng ni Abby, si Ellie ba, si Tommy, or baka si Dina ganon. Pero feeling ko biglang lilitaw si Dina either siya yung bebengbeng or pipigilan niyang mangbengbeng si Abby. So alam mo yun, isa doon. Since sinunod nila yung pagkategi kay Jesse, feeling ko wala na silang ibang itetegi unless isusurprise nila tayo kanila Dina and Tommy. Pakiramdam ko ngayon pa lang, buong season 3 nito, magfo-focus lang sila kay Abby, tapos season 4, yun na yung the rest ng laro. Since nalaro ko na nga yung laro, medyo natatawa ako habang pinapanood tong episode na to kasi ang daming foreshadowing kay Jesse. Like sinabi niya, baka mategi ako, magiging tatay ako, di ako pwede mategi. Tapos ayun, na-jinx tuloy siya. Pero I'll be honest, nakakaawa din si Jesse kasi isipin mo maganda sana yung future niya sa Jackson, magkakaanak na siya, tapos hindi naman siya dapat nandun sa may lugar na to. Pero alam mo yun, ganun pa yung nangyari. Dina naman, we have finally seen her being disappointed nga kay Ellie. Now nalalaman nga niyang alam ni Ellie yung ginawa ni Joel. Kumbaga ako din naman personally, I would see it na Joel had it coming given yung ginawa nga niya sa tatay ni Abby. And kung ilalagay nga natin yun sa perspective nga ni Dina, siguro naisip niya na medyo deserve din naman pala ni Joel yung nangyari sa kanya at hindi lang pala to random na pag-atake. And kung iisipin mo, magigets mo din where Abby is coming from dahil nga doon sa sobrang galit niya, doon sa ginawa nga ni Joel. Kaya nga siya disappointed kay Ellie kasi nga hindi nga niya to sinabi agad sa kanya, tapos alam niyang malaking path for revenge itong pinasok nga nila. Tommy nga tayo saglit, akala ko makikita na natin yung The Ghost of Seattle, kaso wala din pala. Tommy Hotdog, bakit? Medyo nainis din pala ako dito kasi sobrang lakas ng plot armor ni Ellie sa episode na to. Like nakasurvive siya sa malakas na alon, sa dagat habang bumabagyo, tapos sa Seraphites. Like gaano kakaswerte at this point? I'll be honest, maganda naman yung performance ni Bella pero siguro nakukulangan lang ako sa direction ng director and yung mismong writing nga din nila. Yung last episode, yung episode 6, ang ganda ng writing, ng screen direction, pero dito sa episode 7, may something na kulang lang talaga and most of it came from the bad dialogues nga. Ang payo ko sa writer ng The Last of Us, stop with the constant jokes kasi hindi niya naman kailangan mag-joke from time to time kasi it kinda destroys the mood and yung emotion na binibuild nila all throughout the episode. Kasi imbes na maramdaman nga natin yung pain ng character, hindi natin maramdaman at hindi nga natin siya makapitan kasi nga, hindi consistent yung emotion ng character I mean, this season naman focuses on Ellie's growth and maturity, lalo na nga kung paano itong mga gagawin niya would shape her as a person. Siguro ito yung katambas nung kay Joel nung naging masama nga sila ni Tommy before, and siguro kailangan nga niya itong pagdaanan para nga mas mag-grow siya and maintindihan pa niya yung mundong kinakalakihan niya. Mas nakita nga natin yung way ng pag-iisip nga ni Ellie, lalo na nga nung nag-away sila ni Jesse na kung ikukumpara mo, mas rational mag-isip si Jesse and tama siya na yung actions nga ni Ellie laging pang sarili lang niya at hindi niya iniisip yung bigger picture. This episode shows her being selfish and too revengeful to the point na willing nga siyang abandonahin si Tommy na kailangan nga ng tulong para nga lang makapaghiganti. Siguro ay kinda hate lang din na laging yung mga taong nakapaligid nga kay Ellie yung nagme-make ng decision and nagkukontrol sa kanya. Kasi it becomes too repetitive na paulit-ulit na nga lang na lagi siyang sinasabihan ng mga tao sa paligid niya to the point na ang hirap niyang kapitan na character na parang ang tanga-tanga neto ganon. Sana mabalance nila to next season na oo, tutulungan si Ellie ng ibang mga characters pero at the same time, make the audience believe na capable and matalino naman enough itong si Ellie as a character. Kasi obviously gusto nila siyang gawing mas reckless and mas weaker to build her up nga for the next episodes or seasons, pero not to the point naman na parang wala na siyang utak. Kumbaga, make her character interesting, but not stupid lang ganon. Segue ko lang, gustong gusto ko yung locations nila this episodes like yung bookstore, syempre yung theater, and syempre yung buong city na sobrang cool tignan, lalo na nga nung pinakita to habang umuulan. Sana nga we could have seen more from the aquarium, pero sige. Speaking of aquarium, actually naawa ko kanila Owen and Mel kasi alam mo yon, mapababait naman sila in a way pero sabi nga nila, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Sobrang bigat ng episode na to for the final episode kasi nga malaki yung epekto nito kay Ellie given na may nagawa siyang hindi niya talaga dapat gagawin, tapos yung isa buntis pa nga na pwede nga maka-apekto lalo na nga sa way of thinking niya kasama si Dina. Sobrang ganda ng performance si Bella dito. Naramdam mo yung panic, confusion, and yung takot na meron nga siyang binawian ng buhay na buntis pa
tapos wala siyang nagawa para iligtas nga yung bata. Medyo naalala ko nga sa moment na to, yung pagdating nga ni Tommy nung kinocomfort nga niya si Ellie, yung moment nila Ellie and Joel dati, nung nakita nga ni Joel si Ellie after siyang atakihin ng mga nagmumukbang ng tao. So ayun, I hope that they would lessen the jokes in the next seasons kasi nakakasira talaga siya ng momentum eh. Kumbaga may gagawing mabigat si Ellie, tapos next scene, magjo-joke siya ng kung ano-ano, so nawawala yung bigat nung scene na yun na sobrang sayang lang. I wish we could see more growth pa sa karakter nga ni Ellie na dapat lang din talaga given yung path na pagdadaanan pa nga niya sa mga next seasons. Ayun lang naman, I'm still excited to watch the next season of The Last of Us and honestly, medyo nawala na rin naman yung konti yung spark ng show dahil nga sa magulo at bad writing nga ng season, pero kung usapang ending, I think it's a good cliffhanger din naman. So ayun, The Last of Us Episode 7, the finale, ang torta rating ko ay 7 out of 10, pero as a whole, since last episode na to, siguro 7.5 out of 10. So yun lang. Thank you.